Hello mga ka-ocean friends! Ito na ang ating part 2 ng last vlog natin. Here we go! This time makikita nyo ang mga penguins ng mas malapitan. Dadalhin ko talaga kayo closer para makita ninyo kung gaano sila ka-cute. And look at these adorable penguins. Habang nakalutang malaking tipak ng yelo, parang ginawa na rin nila itong natural playground at resting area. Tignan nyo naman, nagtatakbuhan, naglalaro sila na para bang naghihintay at gustong kumaway sa amin. Ang sarap nilang panoorin dahil parang carefree lang sila dito sa kanilang natural home. At syempre, hindi lang naman ako natutuwa, pati ang mga guests namin na para bang bumalik kaming lahat sa pagkabata, watching these cute little penguins enjoying their icy playground. Kaya naman mga ka-ocean friends, dadalhin namin kayo doon mismo sa kanilang natural home, kung saan makikita ninyo na napakaraming penguins na sama-samang nakatira sa gitna ng napakagandang tanawin ng Antarctica. So ito yung makikita nyo dyan yun. Kaya naman i-zoom natin para sa inyo dahil bawal kami lumapit. Imagine ninyo sa paligid namin ay puro snow, yellow, bundok at napakalawak na karagatan, tapos bigla makikita mo ang mga buong community ng penguin para silang may sariling village dito sa Antarctica. Kaya naman nalapit tayo ng konti maya-maya, pero alam nyo ba, matagal nang pinag-aaralan ng mga scientists ang mga penguin colonies dahil malaking tulong sila para maintindihan ang kalagayan ng Antarctic ecosystem sa kanilang behavior at population. Nakakakuha ang mga researcher ng clues tungkol sa pagbabago ng environment at availability ng pagkain tulad ng krill. Kaya habang pinapanood natin sila ngayon, hindi lang ito simply cute penguin encounter, we're actually witnessing a little part of their life here in one of the most remote places on Earth. Kaya nakikita nyo, napakaraming tao ngayon dito sa outside deck, lalo na sa bow, dahil lahat gusto masilayan ng malapitan ang napakagandang view ng Antarctica. Pero para sa akin, isa sa pinakamagandang spot ay talaga dito sa bow, sa deck 9 off, at sa outside deck ng deck 10. At sa sobrang dami nila, hindi mo alam kung snow ba yan o something rock. Pero habang pinagmamasdan mo ay gumagalaw sila at lahat yan ay penguin. Mga ka-ocean friends, alam nyo ba na hindi lang iisang klase ang penguin? May iba't ibang species sila at bawat isa ay may sariling unique na itsura. May emperor penguin na pinakamalaki, Adelie na may cute na white ivory, may gento na may white marking sa ulo, at may chin strap na parang may black little strap sa ilalim ng baba. At alam nyo ba mga ka-ocean friends, kahit sobrang cute na mga penguins, may isang bagay na mapapansin nyo kapag malapit na, medyo mapanghi sila. Yes, may amoy sila lalo na't nasa colony sila at lahat sila ay nagsama-sama. Ang mga penguins ay kumakain ng seafood tulad ng krill, isda at pusit. Depende sa species. At dahil marami silang kinakain at maraming penguins na nagsasama-sama sa isang colony, talagang nagkakaroon ng kakaibang amoy dahil sa kanilang guano o droppings. Alam niyo na yon. Dito rin sila nagpapahinga, naglalaro, naghahanap ng partner at nagpapalaki ng kanilang mga chicks. Kaya kapag napakaraming penguin na magkakasama sa isang maliit na area, expected talaga na medyo strong ang smell. Talagang mapanghi. Pero kahit ganon, ang cute-cute pa rin nila kahit may amoy. Hindi mo naman mapipigilang matuwa kapag nakikita mo sila naglalakad, naglalaro at nag-interact sa isa't isa. Kaya nga nandito ako sa labas, diba? Tinigilan ko talaga yung panghi. Para lang makita sila ay pwede mo naman takpan ng ilong mo. So lesson learned, cute sa paningin pero may sariling natural perfume. Sobrang dami nila mga ka-ocean friends, at habang dumadaan ang barko namin, parang feeling ko naman curious din sila sa amin. Imagine, sanay silang makita ang mga iceberg, snow, bundok at dagat, tapos biglang may napakalaking barko na dumaan sa harapan nila. How come? Minsan makikita mo lang sila nakatayo lang sa gilid ng yelo na parang nakatingin sa amin. And after seeing all those cute penguins, let's move on naman dito sa beautiful mountain scenery. I don't know, so I can call it rock mountain. Makikita ninyo itong mga snow na parang bumababa from the mountain slopes at naiipon sa mga pagitan ng mga bundok at rocky areas. It looks like a white blanket flowing down the mountain. Kaya parang avalanche ang dating sa atin. Nakikita nyo yan? Talagang balot na balot talaga siya. And look at that! Nakikita nyo ba kung paano nagre-reflect yung Rocky Mountain sa tubig? Parang may malaking mirror na nakalagay sa harapan natin. O diba? Parang siyang painting or something. Sobrang calm at
At seal ng water kaya kitang-kitang reflection ng mga bundok parang double view. Isang tunay na mountain scenery at isang reflection na parang painting. At combination of the snow-covered mountains, rocky cliff, and crystal-like water makes the whole scenery look so magical. Para talaga na sa ibang mundo. Para kang nasa loob ng isang living painting, natural, peaceful at napakaganda. Kaya naman, saan ka pa? Mapapawaw ka talaga. Parang gusto ko na lang tumalon dyan, pero sobrang lamig at hindi ako marunong lumangoy. Kaya eto, viewing lang tayo sa vlog. Kaya habang ako'y nagbabantay sa mga guests natin na medyo makukulit, ay eto, nag-video muna ako ng konti. Gusto ko rin kasi magkaroon ng proof na totoo talaga itong moment na to, na nandito na ako mismo sa Antarctica at hindi lang ako nananaginip. At syempre, para magkaroon ako ng memories na pwede kong balikan someday. Akala ko talaga hindi talaga ito nag-e-exist, pero sis, nag-e-exist siya at totoo talaga. Kaya kahit busy sa work, nagpatuloy pa rin ako sa pag-vlog at paggawa ng video. Kahit gusto kong i-share sa inyo kung ano talagang experience na makapunta sa ganitong klaseng lugar na napakamahal pag nag-cruise. At syempre, pag airline aircraft, hindi mo rin kasi mapupuntahan to. Niwala nga rin ako nakikita lumilipad dyan na eroplano. And to all aspiring seafarers and future travelers out there, kung pangarap ninyo makapag-travel around the world, whether through cruise ship, airlines, aviations, or other travel carriers, keep working for that dream. Hindi man madali ang journey, pero kapag dumating yung araw na makita mo na mismo ang mga lugar na dati pinapangarap mo lang, you'll realize na worth it pala lahat ng effort at pagod. Kaya kung may mga pangarap kayo, don't be afraid to start. Malay nyo, one day, kayo naman ang magkakwento ng sarili nyong journey around the world. At syempre, hindi lang kami ang nag-iisang cruise ship na nandito sa Antarctica. May iba rin tayong mga kasabay na cruise ship na may kita sa paligid. At may ipinakita sa akin ang isang guest na tracking app kung saan may kita kung nasaan ang ships around us. Ang amazing lang isipin na kahit nasa ganitong remote part of the world tayo, nakikita pa rin natin kung saan naglalayag ang ibang vessel. And look at that mountain. Nakikita nyo ba cloudy or misty look areas sa may tuktok ng gilid ng Rocky Mountain na punong-puno ng snow? At first, parang iniisip natin, snow ba yan? Bagyo ba yan? Or may bumababang snow? Actually, sa Antarctica, posible na clouds made up partly of ice crystal ang nakikita natin, at kapag malakas naman ang hangin, pwede ring mabuhat ang loose snow mula sa mountain slopes at magmukhang parang white mist or smoke flowing down the mountains. O diba, ang galing ko mag-search. At dahil dyan, dito sa part na magandang weather at clear ang blue sky, ibang-iba talaga ang view. Tignan nyo naman kung paano nag-reflect ang blue sky sa tubig na parang mirror at kulay azul din. Tapos yung Rocky Mountains parang nababalutan ng golden yellow light mula sa araw. Sobrang ganda ng combination ng blue water, blue sky at snowy mountains. Para kang nakatingin sa isang natural painting. Literal talaga na painting. Parang gusto ko talaga mag-painting na ito. And look up there. Nakikita nyo ba kung parang smoke or fluffy clouds sa ibabaw ng mountain? Hindi natin masasabi sa video kung cloud, blowing snow or weather forming sa area. Pero ang ganda niyan tignan, parang cotton candy floating above the mountains. Yung tipong parang gusto mong abutin at kainin. Ito talaga yung moment na mapapahinto ka at mapapasabi ng wow, Antarctica. Unbelievably beautiful. O diba, nabulol pa si Inday. At dahil sobrang ganda ng view na to, I had to take a moment and take some pictures and videos muna. Kasi look at this background, clear blue sky, crystal like a blue water, and those beautiful snowy rocky mountains. Hindi siya katulad kanina na medyo cloudy at grayish ang paligid. Dahil this time, lumalabas talagang natural colors ng Antarctica. Kaya syempre, photo opportunity muna tayo. Hindi araw-araw may chance makapag-picture ka with this kind of breathtaking background. Parang postcard na mismo yung sa likod ko. Blue sky, blue water, snow-covered mountains. Ulit-ulit tayo, pero ito talaga yung nakikita ko at nakikita nyo. And that peaceful Antarctica scenery. So, kailangan talagang i-capture ang moment na to kasi someday, kapag binalikan ko ang mga pictures na to, masasabi kong yes, I was really here in Antarctica at may kikwento ko sa magiging anak ko at sa mga apo ko na para bang meron na cherry. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. See you again on my next vlog.